Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Ibinalita kahapon March 12 ng Armed Forces of the Philippines o AFP na bumaba na sa 54 ang bilang ng mga sasakyang pandagat ng China na namonitor sa West Philippine Sea. Sa isang press con, sinabi ni AFP spokesperson na Colonel Francel Margaret Padilla na nakitang naturang China vessel sa 4 na maritime features at mga isla sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas bandang alas 4 ng hapon noong Lunes, March 11. Mas mababa ang namatang 54 na Chinese vessels kaysa 240 na naunang ibinalita ng Philippine Navy na namonitora sa Mischief Reef noong January 30. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ng no-show cause order ang Senado laban kay religious group leader Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng patuloy na pag-issue o pag-isnab ni Kibuloy sa isinasagawang investigasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso at para mabigyan na rin ito ng pagkakataon na depensa o idepensa ang kanyang sarili kung bakit hindi siya dapat ikulong o arestuhin ng Senado. Binigyan ang religious leader o religious group leader ng 2 araw o 48 hours mula sa pagtanggap ng show cause order para sumagot. Hataw Balita ngayon. Planong maghain ng mosyon ng isang kongresista upang imbitahan sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa panukalang pawalang bisa ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang ibinalita kamakailan ang pagkakatalaga kay Duterte bilang administrador ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na pinamumunuan ni Apollo Kibuloy. Itinuturing na investor sa SMNI ang KOJC ayon sa abogado ng network. In a proper time, Mr. Chair, I will also move to invite then former President Duterte kasi siya yung in-involve as pinasahan ng property. Hataw Balita ngayon. Binalaan ng Philippine National Police ang publiko matapos maalarma sa pagtaas ng hijack profile scam o identity theft sa bansa. Ayon sa pulisya, hindi dapat basta ibinibigay ang mga personal na impormasyon lalo na sa online. Sakali anyang na-hijack ang inyong account, agad itong i-report sa platform o service provider. Mag-report din sa mga otoridad para maiwasan ang posibleng legal liabilities sakaling gamitin ng scammer sa panloloko ang inyong account. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang bibigyan ng MMDA ng kapangyarihan ang mga local traffic enforcer na mag-issue ng ticket sa mga motorista na lalabag sa batas trapiko. Kasunod ito ng inilabas na desisyon ng Korte Suprema pabor sa single ticketing system. Provincial deputization lang muna ang gagawin ng ahensya dahil ang aktual na pag-deputize ng maninikit ay may ibang kwalifikasyon. Ayon sa MMDA, ipatutupad na nila ang provincial deputization sa lalong madaling panahon. Hataw Balita ngayon. Muling naglabas kahapon, March 12 ng volcanic smog o VOG alert ang Philvolks dahil sa naitalang pagbuga ng volcanic sulfur dioxide ng Bulkang Taal. Ayon sa ahensya, na-monitor ang sitwasyon bandang alas 2 ng hapon sa Taal Caldera. Naitala naman ang 6,837 tons ng ibinugang VOG ng bulkan kada araw mula noong Lunes. Kabilang sa naapektuhan ang mga bayan ng Agoncillo, Balete, Galaca, Laurel, Lemery, Mabini, Mataas na Kahoy, San Nicolas, Santa Teresita at Talisay. Hataw Balita ngayon. Lumobo na sa 1.23 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa matinding epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Nasa mahigit 26,000 na ektarya na
ang napinsalang crop area na nakaapekto naman sa 29,000 na magsasaka at mangingisda. Bilang tugon, mayroon ng mahigit 360 million pesos ang naipamahagi ng Department of Agriculture o DA na tulong sa mga apektadong sektor. Hataw Balita ngayon. Dumating na kahapon, March 12, sa NAIA Terminal 3 ang 11 Filipino crew ng True Confidence, ang bulk carrier na tinamaan ng missile attack ng Houthi rebels sa Gulf of Aden sa Yemen noong isang linggo. Ngayong linggo, inaasahan na makakauwi naman ang dalawa pang Pilipino na nasa Djibouti pa rin at nagpapagaling. Ukol naman sa dalawang namatay na seafarers ayon sa DFA, hindi pa ito nakukuha. Tiniyak ng DFA ang tulong ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga uuwing Pinoy seafarer. Hataw Balita ngayon. Nagbitiw na sa pwesto ang Prime Minister ng bansang Haiti na si Ariel Henry dahil sa ilang linggong gulo at karahasan na nagpapatuloy sa bansa. Ipinahayag ang kanyang resignation matapos magpulong ang regional leader sa bansang Jamaica noong Lunes, March 11 para sa gagawing political transition sa Haiti. Ayon kay Henry, magre-resign ang kanyang pamahalaan kasunod ng paglalagay ng Transition Council sa kanilang bansa. Hataw Balita ngayon. Yes, good morning. Good morning, Marie. At nakakalimutan ng pang. Ayun, amigo. Ako nga pala si Noel. Ano nangyari? Ayun, si Noel. Kasi nasa isip ko kanina, hanggang ngayon nagyayelo pa rin dyan sa lugar nila Noel dito sa ating kasi sa Pilipinas. Gaya niya, nabalita natin, nasa mahigit 1 milyon na yung apektado ng El Nino dito sa ating bansa. Medyo malawak-lawak na rin yung mga lugar na apektado kasi ng El Nino phenomenon dito sa atin, Noel at Marie. Amigo, at nabanggit mo na rin yan. Dito naman kasi sa lugar namin dahil papasok na rin kami, malapit na, March 19, ang official na spring season din dito sa lugar namin. Kaya nakakaranas na rin ngayon ng mga positive, although single digit pa rin na temperatura. Ngayon ay +2 ang temperature dito sa amin, kaya medyo hindi masyadong malamig kung ikukumpara ng mga nakakaraan talaga din na Abigo at Marie. Noel, naiinitan ka pa niyang lagay na yan, amigo. Dito rin, pumasok na rin na halos tayo sa mainit na temperatura at napakataas ng dito ngayon ng allergy pollen. Talagang ang mga allergy sufferers dito, amigo at Noel, ay suffering talaga. Kasama na dyan si Nomer, amigo. Oo, dyan ba sa lugar nyo, uso din yung hijack profile scam? Kasi dito sa atin, kinababahala ng mga otoridad o especially ng PNP yung pagtaas nitong mga na-hijack yung profile dahil nakapanloloko nga sa ating mga kababayan dito, Noel. Amigo, at Marie, napakaganda rin na maipaalala din natin yan sa mga kababayan natin maging dito sa lugar din namin kasi talagang hindi lang uso yan kundi talagang talamak na nangyayari yung identity theft na tinatawag sa iba't ibang mga pamamaraan na ginagawa nitong mga scammers. At kahit nga, amigo, yung mga isa sa mga example dyan, amigo, yung may halimbawa ine-expect ka na isang package o galing doon sa isang carrier, may marireceive kang isang email or text na magsasabi sa iyo na para ma-deliver yung package mo na yon, kailangan ay i-click mo yon at magbigay ka ng availability kung kailan ka nasa bahay. At once na i-click mo yon, hihingan ka ng 25 cents na bayad para dun sa schedule na yon at mai-deliver nila. And kasabay na noon yung pagkuha ng information mo. Dahil binabayaran kasi yan through credit card kahit na minimal amount, pero nakukuha nila ngayon yung information mo, credit card information and personal information na magagamit naman nila yon para makakuha pa ng mas malaking halaga gamit ang yung personal profile. Yun, isa lang yun sa mga example, amigo at Marie. Malaki talaga yan, amigo, dito sa ibang bansa, lalo na dito sa US. Kaya nga meron tayong tinatawag dito na, katulad nung binanggit kanina ni Noel, yung identity theft. Meron ditong insurance yan. Mag-a-avail ka nun para protection na naman nila yung identity mo. At tuwing magkakaroon ng parang
notification na may nagtatry na nakawin yung identity mo sa online media, etc. No? I-alert ka nila at isasara nila lahat ng mga bagay na maaaring manakaw online, amigo. Ayun, hindi ko lang alam kung meron na rin dito sa atin yan sa Pilipinas, yung ganyang insurance. Naniniwala ang Department of Foreign Affairs o DFA na kailangang maisabatas na ang Magna Carta o Filipino Seafarers. Busod ito ng sunod-sunod na mga naging banta sa buhay ng mga manlalayag na Pilipino dahil sa gulo sa mga bansang kanilang napupuntahan. May tuturing na seryosong usapin din anya ito matapos ang pagkamatay ng 2 Pinoy seafarers bunsod ng pag-atake ng Houthi. Pakinggan po natin ang pahayag ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Any law which will improve the lot of seafarers should be signed as soon as possible, but we fully respect the President and the legislators' desire to improve the bill as it is. To us, it's already grave enough na may namatay. Now, as for more empirical data, this will have to come from other sources, no? But hopefully this will be the last incident where we have Filipino seafarers or other seafarers being killed. Hataw Balita ngayon. Umabot sa mahigit 300 bahay ang naabo matapos ang nangyaring sunog sa Mandawi City, Cebu kahapon. Si Ryan Malyari, humahataw! Hataw Balita ngayon. Natupok ng apoy ang mahigit sa 300 na bahay na malapit sa Mactan, Mandawi Bridge sa Barangay Look, Mandawi City, Cebu nitong Martes, March 12. Bandang alas 2:08 ng tanghali nang makatanggap ng tawag ukol sa nangyaring sunog ang Bureau of Fire Protection Mandawi City na agad namang narespondihan. Mabilis ang naging paglaki ng sunog dahil gawa sa mga light material ang mga bahay sa nasabing lugar. Tumagal ng mahigit 2 oras ang insidente at idineklarang fire out bandang alas 2:16 ng hapon. Tinatayang nasa 1.2 million pesos ang halaga ng mga nasunog na ari-arian sa lugar at nasa 1,652 na individual naman ang naapektuhan. Wala namang naiulat na nasawi sa nasabing insidente. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Leo Andicoy ng BFP Mandawi, iniimbestigahan pa ng ahensya ang sanhi ng sunog. Padayon ato pag-check, padayon ang atong investigations. Kaya totally, sir, ang atong spot is within 24 hours lang. Pero ang atong final investigation, mo consider ko din siya mo long last na at least 45 days. Itinalaga na ring pansamantalang tuluyan ng mga pamilyang apektado ang malapit na gym at paaralan sa lugar. Nagka-meeting may nga news list na magamit nila mga rooms. Kung paggamit sa 20 rooms para sa inyong biktima na. Patuloy pa rin ang pag-uusap ng mga lokal na opisyal para matulungan ang mga kababayan nating nasunugan. Ryan Malyari, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sinasanay ngayon ng 7th Infantry Division ng Philippine Army ang mahigit 100 senior high school student ng Talavera Senior High School sa Nueva Ecija. Layunin ng hakbang na makapagbigay ng praktikal na karanasan para sa mga kabataan upang maitanim ang mga halagan ng pundasyon ng bansa sa pamamagitan ng mga structured learning experiences. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita ngayon. Sinimula ng 7th Infantry Division ng Philippine Army ang Camp Work Immersion para sa 122 senior high school ng Talavera Senior High School sa Fort Ramon Magsaysay sa Nueva Ecija netong Lunes, March 11. Kinapapalooban ng 10 araw na aktibidad ng mga lecture at practical na karanasan tungkol sa military courtesy and discipline, drills and ceremonies, basic survival skills, weapon familiarization at military customs and traditions. Ayon kay Colonel Magtanggol Panopio ng Office of the Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations G7, layunin ng hakbang na makapagbigay ng practical na karanasan para sa mga kabataan upang maitanim ang mga halaga ng pundasyon ng bansa sa pamamagitan ng mga structured learning experience. Magpapakita naman ng kakayahan ang mga major unit ng Philippine Army sa loob ng kampo upang magbigay ng practical na karanasan sa mga kalahok. Tiniyak din ng 7th ID na magpapatuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa kagawaran ng edukasyon sa pagbibigay ng mga practical military experience para sa mga kabataan. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon.
Hataw Balita ngayon. Malaking pakinabang ngayon sa mga kababaihang negosyante ang isinasagawang 4 na araw na kadiwa ng Pangulo Womenpreneur Trade Fair bilang bahagi ng Women's Month celebration sa Bulacan. Paraan ito ng Department of Agriculture para tulungang kumita at mai-promote ng mga kababaihan ang kanilang mga produktong tatak Bulacania. Si Nestor Torres sumahataw. Hataw Balita ngayon. Isa si Grace Badios, 50 nabigyan ng pagkakataon na makapagbenta ng kanyang produkto sa kadiwa ng Pangulo Womenpreneur Trade Fair bilang bahagi ng Women's Month celebration sa Bulacan. Iba't ibang condiments gaya ng chili garlic, bagoong, meron ding suka at chicharon na sarili niyang gawa ang kanyang ibinebenta. Nagsimula umano ang kanyang pagninegosyo noong pandemic kung saan naitaguyod niya ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Subukan naman natin yung ilang mga tatak Bulakenyo na gawa ng mga kababaihan. At ito yung kangkong chips. At tikman natin kung gaano siya kasarap. Masarap, malutong at sakto lang yung timpla. Kasi mas marami kami nabibili over doon sa 500 pesos siguro, mas marami akong mabibili kesa doon sa labas. Yung kangkong masarap siya, malutong, crispy talaga siya. Reasonable price pa din siya. Ayon naman kay Maricel Dulas, Officer in Charge ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA Region 3. Layo ng trade fair na mabigyan ng oportunidad para mai-promote ang mga produktong tatak Bulacan at mga lika ng mga kababaihan. Malaki rin ang matitipid ng mga mamimili dahil 10% ang ibinaba ng mga presyo dito kumpara sa mga tinda sa palengke at pamilihan. Dito po sa ating kadiwa ng Pangulo, ang ating mga consumers ay tinatayang makakatipid ng 10% or higit pa na baba ng mga produkto kumpara po sa ating mga merkado. Sapagkat ito po ay diretsong dinadala ng mga producers or mga farmers natin, nakakatipid po sila. Nababawasan po ang mga marketing layers na ito po ay napapakinabangan naman ng ating mga mamimili. Samantala, tatagal ang nasabing kadiwa trade fair sa Malolos, Bulacan ng 4 na araw na nagsimula kahapon March 12 sa Pisedo Capitol Compound sa Malolos at magtatapos sa araw ng Biyernes, March 15. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Tumama sa mga port city at maliliit na bayan sa Western Yemen ang mga airstrike na kaugnay sa isang US-British coalition noong Lunes, March 11. Hindi bababa sa 11 na individual ang nasawi habang halos 14 naman ang nagtatanggol sa commercial shipping ang nasugatan. Ito ang humahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita ngayon. Dumating ang airstrikes ng US-British coalition ilang araw matapos ang unang pagkamatay ng mga sibilyan at pagkawala ng barko mula magsimula ang mga Houthi na nakahanay sa Iran na umatake sa mga commercial shipping noong Nobyembre bilang pakikisa sa mga Palestinian na inaatake ng Israel. Ang naturang mga strike ay kasabay sa unang araw ng buwan ng Ramadan ng Islam. Hindi bababa sa 17 airstrikes ang naiulat sa bansa kabilang sa mga pangunahing daungan ng lungsod ng Hodeidah at Ras Isa Port. Halos 3 Barbados flag na pinamamahalaan ng Greek True Confidence ang napatay ng Houthi sa isang pag-atake sa harbor ng Aden noong Miyerkules. Dumating ang pag-atake ilang araw pagkatapos ng paglubog ng cargo ship na Ruby Mar na bumaba ng 2 linggo matapos matamaan ng Houthi missile noong Pebrero 18. Dahil sa mga pangyayaring ito, maraming barko ang nagsitaasan ang presyo ng biyahe patungong Africa's Cape of Good Hope upang maiwasan ang mapanganib na ruta sa pamamagitan ng Gulf of Aden at Red Sea patungo sa Suez Canal. Charles Corpus, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Lumalabas mula sa ulat ng United States Intelligence Agencies na kinakaharap ngayon ng Estados Unidos ang isang increasingly fragile world order. Kabilang na umano rito ang mga power competition, gulo sa iba't ibang rehiyon at transnational challenges. May humahataw na balita si Hataw Balita ngayon.
Pinatotohanan ng mga leader ng United States Intelligence Agencies sa Kongreso nitong Lunes, March 11, ang ulat na kinakaharap ng bansa ang lumalalang kalagayan ng kaayusan sa mundo. Ayon sa kanila, bunso dito ng malawakang kompetisyon sa kapangyarihan, hamon sa loob at labas ng mga bansa, at mga digmaan o alitang pangrehiyon. Anila, ang mga bansa katulad ng China, Russia, Iran at ilang pang mga bansa na may kakayahan ay hinamon ang matagal ng sistema ng pandaigdigang panuntunan at maging ang pangunguna ng Estados Unidos dito. Dagdag pa nila, nagbigay ang China ng economic at security assistance sa Russia habang ito ay nakikipagdigma sa Ukraine sa pamamagitan ng pagsuporta nito sa industrial base ng Russia. Nagbabala rin sila na maaaring gamitin ng China ang teknolohiya upang impluwensyahan ang US election ngayong taon upang maisantabi ang mga kritiko ng China at mas mapansin ang societal division sa Estados Unidos. Bunsod dito, nanawagan si Director of National Intelligence Avril Haines na aprubahan na ang pagbibigay ng mas maraming military assistance sa Ukraine upang mapanatili ang teritoryong nabawi nila mula sa Russia. Era Angeles, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Lumabas sa kauna-unahang European Climate Risk Assessment na hindi nakahanda ang Europa para sa tumitinding lagay ng panahon. Itong humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Naglabas ang European Environment Agency o EEA nitong Lunes, March 11 ng kauna-unahang climate risk assessment kung saan nakita na prone sa mas madalas at mas matinding mga lagay ng panahon ang Europe at kailangan nitong matugunan sa lalong madaling panahon. Tinukoy ng ulat ang 36 na pangunahing climate risk para sa kontinente at sinabi rin na ang Europa ang fastest warming continent sa mundo na 2 beses na mas mabilis ang pag-init kaysa ibang mga rehiyon. Bukod dito, kasama sa mga natuklasan ng ulat na maaaring umabot sa 1 trillion euros sa isang taon ang economic losses mula sa mga heatwave at pagbaha sa pagtatapos ng siglo. Dahil dito, inaasahan na magkakaroon ng implikasyon ng report para sa climate policy sa European at pambansang antas. Hinihimok ni Sven Harmling, pinuno ng Climate Action Network Europe, na kailangan pagsikapan na bawasan ang epekto ng warming at magtulong-tulong upang mabawasan ang emission mula sa pagsunog ng carbon, langis at gas. Samantala, sinabi ng ulat na marami nang nagawa ang European Union at mga miyembrong estado nito upang maunawaan ang mga climate risk, subalit maraming aksyon ang kakailanganin dahil sa mabilis sa paglala ng climate change. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Hindi na madaanan ang air highway dahil sa matinding pagbaha. Dulot ng malakas na pag-ulan na katumbas ng 6 na buwang dami ng tubig sa loob ng isang araw. Samantala, 7 tao naman, kabilang na ang 4 na bata, ang hindi pa rin natatagpuan ng mga otoridad sa gitna ng insidente. Ito ang humahataw na balita ni Danny De Lieva. Hataw Balita ngayon. Ang air highway ang nagdudugtong sa Norseman, Western Australia at Ceduna, South Australia na bumabaybay sa kahabaan ng Nullarbor Plain. Ito ang tanging selyadong daan patungong Western Australia mula sa eastern states ng Australia. Ngunit dahil sa pagbagsak ng tinatayang 6 months worth ng ulan sa loob lamang ng isang araw, lumubog sa baha ang naturang highway kaya hindi na madaanan ng mga sasakyan. Binaha rin ang Raulina Station na pinakamalaking ship station sa bansa. Inaasahang mananatiling sarado ang highway sa susunod na mga araw dahil sa patuloy na pag-ulan. Samantala, isang pamilya, kabilang ang 4 na bata, ang patuloy naman na pinaghahanap ng Western Australia Police. Ayon kay WA Police Inspector Mick Kelly, nahihirapan sila sa search operation dahil sa sama ng panahon. Sa kabilang banda, naniniwala si Western Australia Deputy Premier at Transport Minister Rita Sapiotti na hindi maaapektuhan ang supplies ng mga supermarket sa estado. Natuto umano ng leksyon ang mga negosyante mula sa COVID-19 lockdowns kaya patuloy na nag-build up ang mga ito ng stocks.
Gayunpaman, ayon sa opisyal, hindi nila ititigil ang pagmonitor sa supplies ng Estado. Danny Dilieva, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin na tatlong weather system ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang northeast monsoon o amihan na magdadala ng mahihinang pag-ulan, partikular na sa Hilagang Luzon. Makikita naman natin dito yung boundary o yung pagitan ng northeast monsoon at ng easterlies, yung mainit na easterlies. Ito yung tinatawag nating shear line. At nandito po yung mga kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa may silangang bahagi ng central at southern Luzon. Habang easterlies ang magdadala ng generally fair weather na may mga pulo-pulong pag-ulan, pagkulog sa labing bahagi ng Visayas, Mindanao at bahagi ng Luzon. Sa kasalukuyan din, base sa mga pinakahuling datos, wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area. Posible hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan nga, wala pa rin tayong nakataas na gale warning. Ligtas pa rin pumalaot ang mga sakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Pero mag-iingat to, lalo na sa may bahagi ng Northern Luzon kung saan katamtaman hanggang sa maalong karagatan ang maaring maranasan dulot ng ami. At pag meron din tayong mga thunderstorms, maaring biglang lumakas yung alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga mangingisda, lalong-lalo na yung maliliit sa sakyang pandagat. Ang araw naman natin sisikat mamayang 6:05 na umaga at lulubog, 6:06 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may nalang. Umabot na sa 5.5 million pesos na halaga ng fully grown marijuana plant ang sinira ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga. Ayon sa pamunuan ng Kalinga Police Provincial Office, bahagi pa rin ito ng kanilang demand reduction at marijuana eradication. Ang marijuana plantation sa Lokong proper ay may 2,000 square meters land area at nasa 53 piraso ng fully grown marijuana plant ang sinira na may standard price na 4 na milyong piso. Nasira rin nila ang plantation sa Lokong, Tinglayan, Kalinga kung saan naroon ang 7,500 na marijuana plant na may kabuuang halaga na 1.5 million pesos. Ito naman, kakaibang restaurant at pasyalan ang dinarayo ngayon ng mga turista sa bayan ng Ahoy, Iloilo na patok ngayong tag-init. Si Leslie Huwidem may patikim. Matatagpuan ang isa sa ipinagmamalaking kainan sa bayan ng Ahoy, Iloilo City, na talaga namang dinarayo, lalo na ngayong tag-init. Kung titingnan, maaliwalas ang lugar at talagang patok sa mga turista. Perfect din ito sa pamilyang hanap ay abot kayang food trip. Sa presyong 300 to 500 pesos, tiyak na mabubusog ang buong mag-anak. Ilan sa mga signature recipe rito, siguradong mapapa-extra rice ka sa sarap. Gaya ng honey garlic chicken, shrimp tempura, buttered shrimp, beef caldereta, at pork sinigang. Ayon sa tumatayong manager ng Hilltop Restaurant na si JC Bakabak, July 11, 2021 nang pinasimulang buksan ito sa publiko. Nag-start nung sagsagan ng pandemic, sir. Nung una is for private invitations sa muna ng mga guests, sir. Nung nakitaan ng owner ng potential, ginawa pong restaurant. July 11, 2021, sir, na-accredited as a restaurant. Nasa 300 customer ang kayang i-accommodate ng Hilltop Restaurant, kung saan iba't ibang okasyon ang pwedeng i-cater dito. Yung bestseller namin dito, sir, is yung sotanghon at saka yung honey garlic chicken namin. As you can see, sir, napakamura, pangmasa talaga yung presyo namin. Pero pag weekends naman, sir,
nagre-range siguro sir ng 250 to 300 persons yung pumupunta dito sir. Hindi lang pagdating sa pagkain kilala ang Hilltop Restaurant, kundi maging sa makapigil hiningang nature view nito. Pero as you can see sir, yung view namin sir is breathtaking, Instagrammable at saka peaceful sir. Sino ba namang hindi mai-in-love sa ganda at pang-Instagrammable na tanawing hatid ng Hilltop Restaurant? Yung Facebook page namin sir is yung Hilltop Adsin Ahoy, or you can maka-message din kayo sa aming cellphone number na 0946-5950-360. Samantala, para naman sa mga nagnanais mag-walk-in at magpa-picture dito, sa halagang 20 pesos lamang ay pwede nang mag-enjoy araw-araw mula 8 a.m. hanggang 10 p.m. Thank you for coming at Hilltop Adsin. Such a joy to be here. Paghigugma! Leslie Widem, humahataw sa balita ngayon. Isusulong ng gobyerno ng bansang India ang panibagong Citizenship Fast Track Program. Gayunman, humaharap ngayon ang amendment na ito sa mga pagbabatikos dahil sa pag-exclude sa mga Muslim. At mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano live. Hataw Balita ngayon. Oraline, ano ang nakapaloob sa India Citizenship Amendment na ito? Sherwin, noong Lunes, March 11th, inanunsyo ng Indian Ministry of Home Affairs ang panibagong controversial citizenship bill. Sa ilalim ng Citizenship Amendment, magkakaroon ng fast track to citizenship ang mga immigrant mula sa mga bansang Afghanistan, Bangladesh at Pakistan. Gayunpaman, ang naturang controversial law ay aplikable lamang sa religious minorities persecuted on religious grounds. Kabilang dito ang mga Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsis at Christians, ngunit hindi kasama ang mga Muslim. Labis na ipinoprotesta ng mga partido ng oposisyon ang nasabing panukalang batas. Anila, labag ito sa konstitusyon at dinidiscriminate ang 200 milyong populasyon ng Muslim ng India. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Indian Prime Minister Narendra Modi sa nabanggit na panukala. Balik sa'yo, Sherwin. Oraline, dyan ba sa Canada, gaano na ba karami yung Indian population o immigrants mula sa India? Oo, Sherwin, yung mga Indian immigrants natin ay isa sa pinakamaraming source of immigrants dito sa Canada. Approximately, currently, meron ng 1.86 million Indian-Canadian population dito sa amin at patuloy na tumataas ang bilang na ito at has already tripled in volume since 2013. Sherwin? Ayun, maraming salamat, Oraline Quijano mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Nakatulong naman ang sales ng album ni Taylor Swift na 1989 sa pagtaas ng sales ng vinyl records. Ginagamit na rin ito ngayon para matrack ang inflation rates sa United Kingdom. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagtaas ng vinyl music sales noong mga nakaraang taon. Isa sa nakatulong dito ang album ni Taylor Swift na 1989 na naging best-selling vinyl LP noong 2023. Dahil dito, umabot ang sales ng vinyl LP sa pinakamataas na figure mula noong 1990 ayon sa British Phonographic Industry. Kaya pagkatapos na mahigit sa 30 taon, nakabalik na ang vinyl record sa basket of goods. Isang pamantayan ng Office of National Statistics o ONS ang basket of goods sa pagbabantay sa presyo ng mga bilihin at ng inflation rates. Kabilang dito ang mahigit kumulang na 700 na goods at services. Kinukuha ng ONS ang presyo ng mga produkto dito para sa monthly inflation figure. Para sa vinyl records, malaki ang nagiging pagbabalik nito dahil sa mas collectible at sa pagkakaroon ng mas magandang sound quality. Katunayan din ang pangyayaring ito na ang epekto ni Taylor Swift ay hindi lamang sa musika, kundi gayon ay pati na sa statistics. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.
Magsasagawa ng Philcom Town Hall meeting sa Guangzhou, China at mga karatig lugar nito sa March 24. Samantala, magkakaroon naman ng seminar hinggil sa rights of marriage, migrants and children sa Korea. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Inimbitahan ng ating mga kababayan sa Madrid sa isang free concert na Pinay Pasiklaban. Gaganapin ito sa March 23 alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Colegio Salesiano Estrecho sa Madrid. Sa mga interesadong dumalo, maaaring kumuha ng ticket sa Philippine Embassy sa Madrid, Spain. Magkakaroon naman ng Philcom Town Hall meeting ang Philippine Consulate sa Guangzhou, China. Gaganapin ito sa March 24 alas 2 ng hapon sa event hall ng konsulado. Imbitado ang lahat ng mga kababayan natin sa Guangzhou, Guangdong, Guangxi-Zhuang, Autonomous Region, Hainan at Hunan. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Guangzhou sa facebook.com/PHInGuangzhou. Inaanyayahan naman ng mga kababayan natin sa Korea na dumalo sa seminar series na Know Your Rights and Responsibilities. Tatalakayin sa nasabing seminar ang rights of marriage, migrants, and children's immigration regulations and dual citizenship. Gaganapin ito sa March 24 alas 2 hanggang alas 4 ng hapon via Zoom. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa bit.ly/2024KYRR dual citizenship o scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PHInKorea. Magsasagawa naman ng consular mission sa Gunma, Japan sa April 6. Ilan sa mga serbisyong ipagkakalob ay ang passport services, civil registry, notarials at MWO services. Para sa kumpletong impormasyon at paalala ng embahada, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Japan sa facebook.com/PHLinJapan. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Liwanag sa madilim na daan at ligtas na mapagkukunan ng may inom na tubig. Ilan lamang yan sa binigyang tugon ng Members Church of God International sa pakikipagtulungan ng Camarines Norte Police Provincial Office sa Bicol Region sa matagal ng problema ng ating mga kababayan. Ito ang humahataw na balita ni Jerry Galicia. Nilalakad namin, madilim dito sa lugar namin. Gasera lang ang gamit namin. Nakagisna na ni Aling Alice Martinez ang madilim na kalsada pagkagat ng gabi sa barangay Dagit sa bayan ng Labo, Camarines Norte, Bicol. Problemang matagal nang tinitiis na mga pumapasok sa eskwela at trabaho. Madilim na alis ng bahay, madilim na makakauwi. Dahil sa nasa 40 kilometro ang layo ng kanilang barangay sa Kabayanan, hindi pa rin sila nararating ng linya ng kuryente. May anak akong college, umaalis siya ng maaga, sa Talisay pa po nag-aaral. Ano pa po namin siya kasi sobrang dilim po talaga, nakakakaba bilang isang ina po. Yung pong takot at pangamba po ng mga barangay ng Purok Uno sapagkat nahihirapan po sila kapag po uuwi galing trabaho or galing paaralan or papasok ng umagang-umaga ang mga estudyante dahil po sa kadiliman. At minsan, nagiging sanhi ng aksidente. Dito mismo sa ilog na to, may mga nahuhulog na mga motor, tricycle kasi nga walang ilaw, lalo pag gabi kasi delikado nga talagang daan. Ganito rin ang sitwasyon sa mga barangay na nasa bulbunduking lugar. Ang mga ito ay mga barangay ng Bagong Silang 1, Bagong Silang 2, Dagit, Exiban at Dumagmang. Ito, may mga may mga tropa na po tayo, mga pulis na mga namatay na sa pag-atake ng mga CTG o Community Terrorist Group. Tapos yung presence po talaga ng New People's Army is talagang nandyan siya. Sa barangay Macogon, sa bayan pa rin ang Labo, problema naman nila ang pinagkukunan ng ligtas at malinis na mainom na tubig.
na yung kanilang problema sa hindi maayos na tubig, ng supply ng tubig, at natatakot sila na baka kung anong mangyari sa kanilang mga anak dahil yung kinukuhaan nila ng tubig ay dumudumi dahil lalo na pag maulan. Napapasok na ng tubig ulan, ng putik, yung kanilang pinagkukunan ng tubig. Ang mga problemang ito ng ating kababayan ang inilapit ni Camarines Norte Police Provincial Office Director Police Colonel Joselito Villarosa Jr. kay Kuya Daniel Razon nang bumisita ito sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City, Albay noong October 11, 2023. At pagkatapos ng ilang buwan ay nagbigay na ng tugon sa kanilang suliranin dahil sa 50 solar street lights na iniligay sa 5 barangay at pagpapaayos ng potable water sa barangay Macogon. Formal nang na-turn over ang 50 solar street lights sa 5 barangay at ang pinaayos na potable water source sa barangay Macogon sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Ang program ay pinangunahan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, ang overall servant ng Members Church of God International, at ni Police Colonel Joselito Villarosa Jr., ang Provincial Director ng Camarines Norte PPO. Kasama ang lahat ng mga district directors ng 12 municipal police stations sa buong probinsya ng Camarines Norte. Ilang linggo ito na pinagtulungan itayo ng mga volunteers ng MCGI at mga pulis mula sa Cam Norte PPO. Lubos naman ang pagkapasalamat ng mga residente dahil ang dating madilim na gabi ngayon ay maliwanag na. Ang dating gabi na puno ng pangamba ngayon ay napalitan ng saya. Kaya nga nakakatuwa at nakaka-proud na yun yung motto nyo na tulong muna bago balita. Maraming salamat po sa Diyos at naging maayos po siya po ang naging daan para maging maayos po ang iniinom mo namin tubig. Taos puso pong ako nagpapasalamat sa MCGI, kundi po dahil po sa inyo, yung mga ugong-ugong ng aming mga kapurok dahil dito sa madilim na ito ay nabigyan po ng MCGI ng liwanag. Nakakatuwa na ang MCGI ay nagbibigay ng liwanag sa mga barangay. Samantala, kasabay naman ang turnover ceremony ang libreng medical, dental, optical mission na ginanap sa Camp Wenceslao Binsons, Daet, Camarines Norte. Bukod sa libreng gamot, vitamins at salamin sa mata, may libreng masahe pa at gupit sa mga kalalakihan. Hindi rin naman sila nagutom dahil mayroon ng libreng pagkain na inihanda ang MCGI. At may iniwi pa silang libreng groceries. 10 wheelchair at 10 tungkod din ang ipinamahagi sa mga nangangailangan nating kababayan. Your dedication to serving our community and your willingness to extend a helping hand to our PNP personnel truly exemplify the spirit of compassion and unity. Lagi po ako nagpapasalamat sapagkat kayo lamang po sa MCGI ang nakaalala sa PNP organization ng aming kalusugan, ang aming dentals at iba pang pangangailangan kasama po ang aming pamilya. Nasanay na po kasi ang kapulisan na kami po ang lagi nagseserbisyo papunta po sa bayan. Kaya maraming salamat sa Diyos. Merong nakaalala sa amin at tayo naman ngayon sa kapulisan ang inaalagaan para tingnan ang ating kalusugan, 10 ng aming pamilya. Kaya maraming salamat po sa inyo. Hindi po namin po ito makakalimutan. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat tayo sa Diyos. Ang sabi po ni St. Paul sa 5:18 ng Thessalonians. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya po, ang aming laging sinasabi, huwag po kayo sa amin magpasalamat. Pasalamat po tayo sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan. Kami ay maliit na kasangkapan lamang upang
makarating sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Ito'y aming pananampalataya, hindi para kami po ay tumanggap ng anumang bagay in return mula sa inyo. Dahil kami po'y nagsisikap na mag-advocate ng kapayapaan, sumunod sa batas, maging isang mabuting mamamayan, at huwag maging sakit ng ulo ng lipunan, kundi maging bahagi ng pagmamalasakit sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Yan po ang daladalang prinsipyo ng members ng Church of God International. At yun po ang sagot kung bakit ito ay aming ginagawa. Dahil yun po ang gusto ng Diyos, yun ang nasa kasulatan, yun ang aral ng Diyos, kung ibig nating i-practice ang true religion. And we just hope na hindi lamang po ang liwanag sa kalsada, hindi lamang ang tubig na maiinom natin ang aming maihatid sa inyo, kung hindi ang tunay na liwanag at ang tunay na tubig at ang tunay na pagkain ng ating mga kaluluwa. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Mabubuting gawa ng Kristiyano, liliwanag sa buong mundo. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 100, talatang 3 hanggang 4. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 13 sa buwan ng Marso 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, March 13, 2024. Mula naman po rito sa Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Ako naman po si Noel Poliarco mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.